Okay, makikireal talk sa atin si Maria. Maria. Hello po. Maring Maria, pahinaan muna ng iyong monitor kasi nagfi-feedback tayo, Mare. Okay na? Paki-mute mo Okay na muna. po. Yan, okay. Thank you so much, Maria ng Zambales. Mare, kumusta ka naman ngayong araw na ito? Okay naman po. Okay naman. Maaraw, maulan ba dyan sa Zambales? Maulan po. Maulan. Simula umaga hanggang gabi, maulan. Tanghali actually. Tanghali umuulan. Hindi sumikat yung araw. Talaga? So, maulan na talaga dyan sa Zambales. Sarap pa naman mag-swimming dyan, di ba? Yung, pagka, di ba, nagsasurf sa may Zambales yun, di ba? Magandang surfing spot din sa Zambales, di ba? Yes. Maalon kasi, di ba? Yan ang pinakagusto ngayon ng mga surfers, yung maalon. Saan ka sa Zambales? Actually po, nag-vacation lang ako dito ngayon. Susya, nagve-vacation. Wow. Okay, Maria. Napakinggan mo naman siguro yung ating kwento mo LSS ko kanina, yung story ni June ng Quezon City tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon sa mga babae na hindi niya alam kung paano ba kasi nga lagi niyang hinahanap yung nanay niya doon sa mga makakarelasyon o nakakarelasyon niya. So ngayon parang nahihirapan siya kasi masyado siyang na-attach sa kanyang mudrakels. Ano mang mariretalk natin dyan? Go! For me po kasi, guess naman natin na of course, nanay mo yun. Natural na mahal mo yun, di ba? Pero kasi iba yung nagiging romantic or may attraction ka na. And hindi mo na mamalaya na sobrang nagiging dependent ka na emotionally. Kaya nahalo yung comfort, attachment, and admiration. Though hindi naman masama na magkaroon ng weird touch siyang nafe-feel, pero responsibility niya kasi kung paano niya pangahawakan yun and wag i-feed up yun sa isip niya. And mas okay yung ganon na mailabas niya yung energy niya sa ibang bagay. Like, continue lang na makipagkilala siya kung kani-kanino, lumabas siya. And most important is yung mag-focus siya sa sarili niya and sa buhay niya specifically and sa future niya. Kasi kailangan niyang matutong tumayo sa sarili niyang paa, hindi yung laging umiikot na lang yung mundo niya sa nanay niya. Kasi dahil niyan, lumaki siya na kasama niya lang yung nanay niya. Kasi minsan kasi pag sobrang sheltered o kulang sa healthy relationships outside family, nagiging confusing yung emotion. So, importante na magkaroon siya ng sariling circle, experiences and boundaries. Tama. But kung feeling niya na lumalala na yung nararamdaman niya, nagiging obsessive na, hindi naman masamang lumapit or magpatingin sa mga professional or therapist, di ba? Tama. Ang ganda na sinabi mong yan, Maria. Ang ganda nun, no? At least, aware siya. Ang maganda dito, aware siya. Na naa-attach siya ng sobra. Maganda yon kasi pagka aware ka, ibig sabihin, alam mo may something wrong. Alam mo may mali. Diba? So maganda yung sinabi mo na pag na ano niya talaga na parang lumalala, pwede siya magpatingin. Kasi nga feeling ko attachment to eh. Attachment na talaga to eh. Na, So, 'di ba, na kailangan niya i-address kasi nga lalala yan siya. Hanggang sa mawirdohan na sa Tsaka kanya yung maganda nanay niya. yung- 'Di ba? Kung ako maganda nanay yung nito fact na eh. aware talaga siya. Oo, kung ako yung nanay nito, tatampaling ko to eh. Nak, umayos ka nak! Nak, sinasabi ko sa'yo! Single mom pa yung nanay, di ba? Eh, buti sana kung babae siya. Eh, lalaki eh. Lalaki yung anak niya eh. Di ba? May mga pumapasok-pasok siguro sa utak niya. What if nanay ko na lang kaya asawahin ko? Naku po! Wag na wag! June! Parang awa mo na, June. Baka kailangan nga, no? Kailangan niya nga maging open sa yung world niya sa ibang tao. Kailangan niyang, alam mo yun, lumabas, makipag-socialize sa ibang group na outside dun sa bahay nila. Dun sa kanyang comfort zone, kumbaga. 'Di ba? Kasi masyado siyang na ano, ang tawag dito, nurture ng nanay sa bahay. 'Di ba? Na hindi na niya alam kung ano ba yung nasa outside world. Outside world! Kung ano ba yung buhay ng malayo sa nanay, siguro kasi nga masyado siyang nabebe. 'Di ba? Masama din yun eh, yung masyado mong binibebe yung anak mo, lalo kapag only child.
minsan, maganda rin na ipa-experience natin sa mga anak natin na kahit papaano, lumalayo tayo sa kanila. Binibigyan mo sila ng chance para tumayo sa kanilang mga sariling paa, para maging independent sila. Para pag dumating yung araw, di ba, na kailangan na nilang dumitouch, hindi na mahihirapan. Di ba? Lalo mga lalaki pa man. Oo, lalo kung lalaki yan. Yung sa akin kasi babae eh. So, pag sa akin, babae yung anak ko, medyo sa akin yun, sa akin ang heartbreak. Oo. Heartbreaking siya for me kasi babae yung sa akin. Pero kung ganito, lalaki, yung lalaki, di ba, siya talaga ang bubuo ng pamilya niya eh. Di ba? Yes. Yeah. Yung babae, yun ang kukunin sa akin eh. Di ba? Pero pag lalaki ang anak mo, siya mismo ang bubuo ng sarili niyang pamilya. Paano siya makakabuo ng sarili niyang pamilya kung hindi siya marunong tumayo sa kanyang sariling paa? 'Di ba? Takot. Lagi niyang hinahanap yung anino ng nanay niya. Yung amoy ng nanay niya. Dumikit na. Oo. Maganda yung sinabi mong yan, Maria. Meron ka pa bang gustong sabihin para kay June? Nakikinig siya. Ang gusto ko lang sabihin sa June is pakinggan mo yung sinabi ko kasi it is also based in my own experience. Oh, talaga? Yes. What do you mean? What do you mean? Di naman niya romanticize yung pagiging mama's boy literally. Pero parang gano'n na nga siya. Oh, okay. Hindi pa siya ganun kalala na katulad ng kay June, pero nasa gitna na. Okay. Oh, ano pa? Ano pa, Mare? So, ayun lang po. Okay. Makinig siya and seek for professional help. Kasi, if needed, no? yes. Maraming salamat, Maria, sa iyong maki-real talk sa relasyon na yan. Thank you so much. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin din ang aming website sa truefm.ph. At panoorin din po kami sa True TV sa Signal sa Channel 19. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!